So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, so yan, i-review natin or throwback series to. At i-review natin ng iPhone 13 mini. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. And for today's topic is the iPhone 13 mini. So medyo ibang ating ambience dahil nasa Baguio City tayo. And syempre hindi tayo hihinto mag-review ng mga smartphones. At yun nga ang topic natin is the iPhone 13 mini. And shoutout po sa mga nakanood ng pagbili natin ng iPhone 13 mini sa CMB Gadgets kay Ate Mayet Stall XA4, second floor Green Hills, San Juan City Center Mall po sila. So yun, syempre saan pa ba tayo bibili ng mga legit iPhone sa Green Hills? Wala na iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. And syempre may ongoing Christmas raffle po sila Ate Mayet. Sali na kayo, bumili lang kayo ng isang unit sa kanila, meron na po kayo isang entry sa kanilang Christmas raffle giveaway, and get a chance to win a brand new iPhone 11 128GB. So diba, napakalupit. O yun, ang topic natin is the iPhone 13 mini kay Ate Mayet. Ang iPhone 13 mini nasa ano ata 30,000 pesos with package, battery pack, AirPods, charger, tempered glass, ano pa ba? 5 cases ang kasama. So ang kinuha natin, kung napanood yung video, is yung without package na tinanggal yung battery pack and yung AirPods at 28,000 pesos na lang siya. So yun, nag-range siya sa 28 to 30,000 pesos. Depende po sa pag-uusap kung ano pong mga package na kinuha nyo. And meron din siya 128GB. Pwede nyo naman po i-PM dyan si Ate Mayet. And ang available niya na color nung nabumili tayo is itong ang white. And ano ba yung naalala kong kulay nandun? Color blue ata yung nandoon. So, and color black. So, syempre ang kinuha natin is itong color white, which is ang tinatawag tong Starlight. So, yan. Ito yung Starlight na iPhone 13 mini. Napakaganda mga ka-J-Vlog. And yun, nagamit na rin natin ng early 2023 is yung iPhone 12 mini. Napakaganda nung camera nun, to be honest. Perfect na perfect gamitin for content, lalo na yung video niya. Napakalupit dahil support ng 4K video recording. Pero yun nga, ang pinaka disadvantage ng iPhone mini or the iPhone 12 mini is yung battery. So syempre, manage your expectation pag bumili rin kayo na itong 13 mini dahil maliit lang po ang battery capacity nito. Tignan nyo naman kasi ang form factor, maliit lang siya. Form factor niya is yung sa iPhone 5. Ganon siya mga ka-J-Vlog. Pati yung kanyang frame, so box type siya. So aluminum po yung kanyang gilid, aluminum yung sides niya, and glass po yung back cover. So ang maganda nga dito sa iPhone 13 mini is of course yung camera. Ito yung habol ko sa iPhone 13 mini. Perfect na perfect siya pang low-key na vlog. Hindi talaga kayo may hirapan mag-vlog dito sa iPhone 13 mini dahil ang liit. Okay na okay siya for one-handed operation kumbaga. Pero yun nga, ang battery nito napakaliit pero nag-improve siya. I think compared do sa iPhone 12 mini, ito ay almost 2,500 mAh ang battery niya. And I think yung iPhone 12 mini nasa 2.2 or 2.3. Konti lang naman yung in-improve ng battery pero okay na yun, di ba? Mas okay. Pero yun, okay na yun. Maganda naman na tinasa nila yung battery kahit koonti dito sa 13 mini. And syempre still ngayon 2020, isa pa rin po tong powerful smartphone. So small but terrible itong si iPhone 13 mini dahil ang chipset nito ay equipped ng Apple A15 Bionic chip na makikita natin sa iPhone 13, 13 Pro, and 13 Pro Max. So yun ang maganda naman sa mga lineup ng iPhone before. Kahit na yung mga base model tulad na lang ng 13 mini and iPhone 13, pareho lang sila ng chipset sa mga Pro series, which is yung 13 Pro and 13 Pro Max. Pero nakakalungkot ngayong mga 15 series, iba na yung chipset ng base compare sa Pro. Kunyari sa base, ang chipset niya is yung chipset ng predecessor ng Pro series ng iPhone. So tulad for example sa 15, ang chipset ng iPhone 15 na makikita natin sa iPhone 14 Pro Max. Tapos yung iPhone 15 Pro Max and iPhone 15 Pro, ang chipset nila is the Apple A17 Pro chipset. So hindi na Bionic ang tawag nila dyan, Pro na. So yun, medyo magkakaiba na, pero maganda nga. Ito na yung last lineup ng iPhone na pare-pareho sila ng chipset sa base or sa Pro series. So yun, all goods na all goods. Kaysa Pro Max version niya, pareho lang sila ng chipset. So still a powerful chipset, the Apple A15 Bionic chip na support pa rin hanggang ngayon ng iOS 17.
And panigurado mga ka-J-Vlog na itong smartphone na to ay tatagal din po ang software update dahil matagal pa naman ang lifespan ng Apple A15 Bionic chip. Super duper relevant pa yan po ngayon sa market. So yun, pag-usapan natin ng iPhone 13 mini. So syempre ang form niya is of course yung parang sa mga iPhone din na malalaki, yung merong notch display na ganyan. Okay, so ang screen niya is 5.4 inches, napakaliit pero napaka-solid nung kanyang resolution or yung display quality dahil Super Retina XDR OLED display na po ang makikita natin sa iPhone 13 mini. And since maliit ang display nito, mas maganda or mas mataas ang pixel density na makikita natin dito dahil meron siyang 476 ppi or pixels per inch. Napakalupit, diba? So ibig sabihin mas sharper yung display ng iPhone 13 mini dahil mas maliit lang yung kanyang screen size kumbaga. So yes, ang isang habol din natin sa iPhone 13 mini is of course yung camera. Both is 12 megapixel camera, main camera and an ultra wide camera. So yon, maganda dito sa mga naghahanap ng mga pang 0.5. Meron po itong 13 mini na super duper convenient gamitin ng ultra wide camera dito dahil okay na okay. Ang liit lang oh. Pwede siyang pang 0.5 nang walang kahirap-hirap. Abot nyo agad yung kanyang mga volume rocker dahil maliit lang ang form factor ng iPhone 13 mini. And dual stereo speakers din pala itong iPhone 13 mini. So kung anong makikita nyo rin sa iPhone 13, yun din po makikita sa iPhone 13 mini na mas pinalit lang na version. Marami rin kasing naghahanap nito sa comment section when it comes pag nagvo-vlog ako sa Green Hills. Lods, meron pa bang 13 mini? May 12 mini pa ba kay Ate Mayet? Meron, still available pa yan sa Green Hills mga ka-J-Vlog. Tinatanong nila, Lods, okay ba? Maganda ba bang 13 mini? Eh, kung ako, opinion ko, maganda talaga to kasi ito yung mini version nga ng 13. Pero, ang ano nyo lang dito is the battery talaga. Manage your expectation while using the iPhone 13 mini, the 12 mini. Dahil maliit lang po ang battery capacity niyan, wag nyo pong i-base yan sa battery health. Yun ang magandang i-remind sa inyo, wag battery health mga ka-J-Vlog. Parati nyo pa rin titignan when buying a smartphone is yung battery capacity or yung laki ng battery ng isang smartphone. Kasi doon talaga nagdedepende yan. So yun, meron 100% nga battery health nito. Maliit nga ang battery, pero maliit ang battery capacity still. Mabilis magbawas ng battery health yan kung parati kayo yung charge ng charge kasi mabilis siyang malobat. So ganun na, when buying a smartphone, always look for the battery capacity or always search for the battery capacity first. Pero syempre, meron din namang big factor ang battery health dahil dyan din po nagbe-base yung kung ilang beses na-charge, kung nag-degrade na ba yung battery. Pero yon, asahan nyo na mas mabilis mabawasan ng battery health ang mga 13 mini and 12 mini compare sa mga bigger version dahil parati po kayo mag-charge dito kasi mabilis lang siyang malobat. And tingnan natin yung display ng iPhone 13 mini. Tingnan nyo, napaka-cute mga ka-J-Vlog. Perfect na perfect din. Gamitin to for ML. Magandang pang ML to dahil ang liit. Very portable. Cute mga ka-J-Vlog. Ang ganda. So, syempre, mabilis to dahil ang lupit ng chipset na ito, Apple A15 Bionic chip. Kung naghahanap kayo nito, meron pong available to sa CMB Gadgets kay Ate Mayet sa 2nd floor, Green Hills, San Juan City. Stall XA4 po sila Ate Mayet for as low as 28,000 pesos. 256 gigabytes na to mga J-Vlog. And pwede pa to syempre ma-update sa iOS 17. Pero meron din pong 128 gigabytes sa Ate Mayet. Tanong-tanong lang kayo sa CMB Gadgets, mag-inquire kayo kung available pa ba ang 128 gigabytes sa CMB Gadgets. So yun, kung gusto nyo ng isang smartphone na very handy, maganda rin consider ang iPhone 13 mini.